mga positibong bagay pa lamang ang inyo nakikita sa bawat isa, sapagkat siyempre, kinakailangan magpa-impress ang bawat isa. Pero kapag kayo mag-asawa na, asahan niyo, mayroon pa dyan malalabas na mga bagay na maaaring hindi ikalugod ng bawat isa sa inyo. Ngayon kayo ay tinatanggap ninyo ang bawat isa sa sakramento ng kasal at hindi lamang yung mga positibong katangian ng inyong tinatanggap, kundi yung kabuuan ng kanyang pagkatao. Kaya anuman, negatibo man, positibong katangian na mayroong bawat isa sa inyo, sa bisa ng kasal, yun ay dapat ninyong tanggapin. At doon na lamang ninyong malalampasan yung anumang mga balakid at mga pagsubok, kung anumang mga crisis sa inyong buhay. May asawa, malalampasan ninyo ang lahat ng bagay nito kung kayo ay mga matalino sa paghahanap ninyo ng mga solusyon at solusyon sa inyong problema. Kaya dapat nandoon napaka-importante ng komunikasyon, napaka-importante ng kababang loob at pagrespeto sa bawat isa. Sapagkat kapag walang respeto, yung mag-asawa, wala na ito sa kanilang, wala itong aspect nito sa kanilang pagsasama, asahan ninyo na hindi magiging mabunga at bagkos masisira pa ang inyong pagsasama. Pangatlong elemento, nandoon dapat yung inyong buhay panalangin. Kung kayo ay may pananampalataya sa sakramento ng kasal, ay kayo naniniwala sa kabanalan ng epekto nitong inyong pagsasama sa buhay na ito, then panatilihin ninyo hanggang matapos, hanggang sa kayo ay magsimula, pagkatapos ng seremonya ito, kayo ay tatakbo ang inyong buhay sa normal na takbo ng inyong buhay. Panatilihin ninyo yung kabanalan at epekto ng sakramento nito sa inyong buhay. Huwag ninyong kalimutan ng Diyos at huwag ninyong kalimutan sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Dapat nandoon sentro ang ating Panginoon sa inyong buhay. Kaya mamaya sa inyong pagtitipan, nangako kayo ng katapatan sa isa't isa. At hindi lamang kayo nangako ng katapatan sa isa't isa, kundi nangako kayo sa harap ng Diyos. Ang Diyos talaga ang nagtitipan sa inyo. Siya yung isang nagtitipan na hindi ninyo nakikita. At isa siya sa saksi ng inyong pagsasama. At pari ang siya sa pagkakabuhan niya ay ginagawad ng Diyos sa inyo ang pagpapala na inyong tatanggap sa sakramento ito. Kaya hindi lamang sa mga sandaling ito kayo ay dumudulog sa Diyos at naalala siya. Ang buhay may asawa ay patungo ito sa pagkakapit ng kaligtasan. Sapagkat posible ang buhay ng mga asawa na lamang ang maaaring kainatan ng mga mag-asawa. Kapag wala sa kanilang puso ang Diyos, asahan ninyo na magiging lalabas at lalabas yung mga problema na kayo kapag sinubok. At kung kung wala ang Diyos sa inyo, hindi kayo nananampalataya sa Diyos, maaaring sa mga sarili ninyong mga kaisipan at sa sarili ninyong mga desisyon, wala ang desisyon sa inyong buhay. Pero kung kayo pinagabayan, naniwala sa banal ng kasal, kayo ay hihingi ng tulong sa Diyos. Sa pananalig ninyo sa Kanya, kayo hihingi na kayo nagalan ninyong isipan at hihingi ng tulong sa Kanya upang marasupan ang mga problema sa inyong buhay. Kaya yung buhay ng lalaki at buhay ng pagsamba, napaka-importante elemento yan sa buhay pagsasama bilang mag-asawa. Sa sekreto upang magagalan ninyo ng lubusan at matapat ng inyong mga tungkulin sa isa't isa at sa Diyos at sa inyong magiging mga anak. Kaya Raphael at Mary Grace sa ilang napaka-importante elemento, lalo yung buhay kalalaki at tatapatan sa isa't isa ay inyong pangalagaan yan. Sa ganon, kayo hanggang sa pagsabit ng panahon, kayo ay umanda at sa kayo ay pag-uwalin lang ng pamatay, inyong mapanatili at magagalan maayos sa inyong mga tungkulin bilang mga bagong magiging mga asawa.